Pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion, Pastor Russell Ocampo. So, one topic po natin for today. Alam ba ni Jesus ang Panginoon ng sex? At meron tayong concept na sex and theology. So, ang concept po natin for today is sex and lordship. So, sex is not an area of life that stands apart from Christian authority. As Lord, He called us to submit everything to desire and action, including our sexuality, to His rule when is live under His lordship. It became act of worship, reflecting purity, faithfulness, and covenant love. Outside His lordship, it leads to distortion and destruction. At may kita natin ito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temple of Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not own, you were bought at a price. Therefore, honor God with your body. At sa Tagalog po, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili ninyo ang isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. At dadako na tayo ngayon sa ating teaching. First teaching is not a domain outside of Christ's lordship. So, yung bagay po pala na yun is hindi pala siya kagustuhan ng Panginoon, but din kailangan niyang gawin para sa atin. At sa second teaching natin, sanctifunction is God will under Christ lordship. So, yung nagagawa pala yan for us to be satisfaction ng isang tao, and dahil yun under siya ng ating Panginoon. Sa third teaching naman natin, surrender it is the only response to Christ's lordship. So, yung pagsusurrender pala nun, isa siya sa mga response upang mabigyan ng katuwiran yung pagiging lordship. At ngayon naman, dadako tayo sa ating application. Surrender your desires daily to Christ's lordship. So, kailangan pala natin isuko yung mga desires natin sa ating Panginoon. At sa second application naman, separate from practices that dishonor His name. So, kailangan pala natin ilayo natin yung sarili natin sa ganung mga bagay upang sa ganun, ma-dishonor natin yung pangalan ng Panginoon. At sa second teaching application natin, seek to glorify Christ in every area of intimacy. So, kailangan pa rin pala natin hanapin na yung magkakaroon ng glorify yung Panginoon sa lahat ng ginagawa mo at natin. At dadako tayo sa ating discussion, how does recognizing Christ's lordship change the way we view? So, para sa akin, nagbago yung pananaw niya sa lahat ng ganun sa pamamagitan ng Panginoon. Kasi syempre, yung mga bagay na yun is siya lang ang may alam at siya lang yung may karapatang sabihin kung tama ba o nararapat ba yung mga ganang bagay. Dadako tayo ngayon sa ating alternative question. What have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon yung mga dapat at hindi dapat gawin. And syempre, yung mga desires natin, kailangan natin siyang lahat isuko sa Panginoon. And how can you practically apply your devotion? So, may apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pamagitan na kailangan lahat ng magiging decisions natin sa buhay or yung magiging actions natin sa buhay, kailangan natin muna ng pantulot ng Panginoon kung papayagan niya ba yung mga bagay na yun. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.